Kasi nung araw nga, hindi pa ganito ang Baseco, mga ano nga yan, may mga water lily pa nga yan, tapos puno ng mga basura, nililiguan din namin nung araw. Awa naman ng Diyos, di naman kami na ng sakit. Sa gitna ng matinding init, may mga residente ng Maynila na naliligo sa Baseco Beach para makaramdam ng ginhawa. Ito ay sa kabila na ang tubig dagat dito ay mapanganib sa kalusugan dahil sa matinding dumi. Kanina inabutan pa ng UNTV News and Rescue ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakabantay sa entrada ng beach. Sinasaway nila ang mga naliligo. Subalit may mga residenteng hindi nagpapapigil at naliligo pa rin dahil malinis naman nila at sanay na sila dito. Marumi daw pero sanay galing pa man ni sa una dito. Basura pa to dito eh. Ngayon kay malinis na mas lalo ng mga ligo ang mga tao. Pinuntahan naman ng UNTV News and Rescue ang barangay para tanungin kung ano ang mga hakbang na ginagawa nila hinggil dito. Paliwanag ng barangay chairperson na si Diana Espinosa, paulit-ulit naman silang nagpapaalala na bawal maligo sa Baseco Beach. Hindi po natin yung pinapayagan, pinagbabawalan po natin sila. Pero dahil siguro sa tindi ng init ng panahon ngayon, hindi maiwasan. Pero karamihan po rito ay taga Baseco lang. At alam nila na yan ay matindi ang pagbabawal. Kaugnay nito, may babala ang Department of Health o DOH sa publiko, partikular na sa mga residente malapit sa Baseco, na ang paglangoy o paliligo sa Baseco Beach ay hindi lamang mapanganib, kundi extremely dangerous dahil sa tindi ng kontaminasyon ng tubig. Ayon kay Dr. Clarito Cairo Jr., Officer in Charge, Chief ng Environmental and Occupational Health Division ng DOH, ang tubig sa nasabing beach ay puno ng mga mikrobyo mula sa dumi ng tao at hayop na hindi dumaan sa tamang treatment. Yung Baseco Beach na yan, talagang matagal nang pinagbabawal ang paglangoy ng ating mga kababayan kasi yung tubig dyan talagang hindi lang po unsafe, hindi lang po dangerous, kundi extremely dangerous. Paalala ng DOH, ang tubig ay kontaminado ng E. coli bacteria na nagdudulot ng typhoid fever, hepatitis A at maging leptospirosis mula sa ihi ng daga. Maaaring makakuha ng impeksyon sa balat, mata o sore eyes at tenga. Habang ang paglunok ng maruming tubig ay maaari ring magdulot ng kolera na nagre-resulta sa matinding pagtatae at pagsusuka na kung hindi maagapan ay maaaring ikamatay dahil sa dehydration. Mga kasangbahay, paalala po ng mga otoridad na bagamat ngayon ay mainit ang panahon dahil summer season, na mag-ingat po sa paliligo lalo na kung marumi yung tubig tulad dito sa Baseco Beach kung saan ipinagbabawal po ng mga otoridad ang paliligo sapagkat mataas daw po yung mataas ang level ng isang uri ng bakterya na nasa tubig. Ang common po dyan yung tinatawag na E. coli. Yan po yung common na bacteria sa dumi ng tao at ganoon din po dumi ng hayop. And kasama din po yung bacteria na nagdudulot po ng typhoid fever, hepatitis A, no? Andyan din po yung leptospirosis kasi nga yung ihi ng daga napupunta din po dyan. Sa halip na lumangoy sa maruming tubig ng Baseco, pinapayuhan ang mga tao na pumunta sa mga swimming pool na may chlorine para masigurong malinis ang tubig. O di kaya ay uminom na lamang ng maraming malamig na tubig upang maibsan ang nararamdamang init ng panahon. Binigyang diin ng DOH na bagamat maraming residente ang nagsasabing sanay na sila sa paglalangoy dito, hindi ito usapin ng sanayan dahil ang mga sakit ay maaaring lumabas sa kalaunan. Pero darating yung time na talagang magkakasakit po sila sa balat, magkakasakit po sila sa mata, infection sa mata, infection sa tenga, sa pagtatae, pagsusuka. Madami pong sakit ang pwede nilang makuha dyan dahil sa maduming tubig. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.